itong kaisipan kong ito, bias ito, mga kapatid, at pagpasensyahan ninyo, parang i-generalize ko na pagka makakaliwa ka, leftist ang leaning mo, no? Lalo sa ideology, kung ano man yung paniniwala ninyo, kayo ay may tendency talaga na mag-manipulate at meron kayong tendency na maging authoritarian. Ito nga kay Lauren Legarda, no? Yung isa kanya nangyari sa kanya noon, 2004 ba yun? Sinabi na ngayon ko lang na na kita dito sa YouTube, sa Facebook, ganun din. Na ito si Pangilinan, Kiko. May ugali pala talaga to na nagsusuppress na kung sino magsalita. Ibig sabihin, siya may tendency na magiging authoritarian. Yan ang aking nakita ngayon sa inyong grupo ng mga makakaliwa. Hindi ako sigurado nito, akin lang ito, no, mga kapatid, kaya i-correct nyo ako. Kaya itong nangyari sa Senado, indicators talaga na itong mga taong Pangilinan, Laila de Lima, Hontiveros, at marami pang kagaya nito, ay delikado. Ako sinasabi ko, delikado talaga mga taong ito. Kasi hindi ko lang naman nakita ito dito sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, punta ka ng Amerika, ang sumira ng kanilang political system ng kanilang bansa, yung kanilang kultura, yung pag-iisip ng kanilang mga mamamayan, mga makakaliwa. At doon mo rin makita yung mga makakaliwa, yung nagmamanipulate, yung maraming fake news. Kung may fake news man dito sa kanan, yung mga Duterte, mas grabe itong nito sa mga makakaliwa. Kasi yun nga ang buhay nila pa-propaganda. Ngayon, ito rin yung grupo na ayaw makinig kung anong pag-uusapan, pagdebatehan. Kaya ang walkout na yan, ng 11 ka senador na yan, ito ay strong indicator at proof na pag yan ang uupo, maniwala kayo mga kapatid, kung silang hahawak sa bansa talaga, patay talaga tayo. Mawawalan tayo ng freedom of speech. Wala na tayo, hindi na tayo makapagsalita. Kasi ang sasabihin lang naman, noted. Ngayon pag nagsasalita ka pa, papatayan ka ngayon ng microphone. Kagaya kay Legarda, di ba? Huwag natin talagang bigyan ng pagkakataon ang mga taong ito nakikilos or makakilos at makapang-impluwensya, makahatak ng mga Pilipino. Kasi kitang-kita natin ang damage na ginawa ng mga ito magmula pa noon Yun lang si PPNPA na hindi nila ito masabihan. Hindi nila ma-rebuke. Hindi nila ma-file ng kaso. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito talaga mga ito. At kung merong bugo against, may mga programa na anti-CPP-NPA, magagalit sila sa mga taong may programang ganito. Kasama na ang gobyerno, At ilaka nila itong i-condemn na ito daw ay labag sa karapatang pagtao. Tingnan niyo ang ibang bansa dahil sa mga kakaliwa. Germany, At saka sa ibang parte ng Europe. Sa kanilang ideology ng human rights, ito si Merkel, yung prime minister ba yan ng Germany, pinapapasok yung mga tao galing ng Middle East. Kasi nakakaawa daw, hindi natin alam kung ano talagang nito mga reasons nila, dahilan. Pero merong hidden agenda talaga, tingin ko lang. At ganito rin sa ating Pilipinas. Kaya tingnan nyo ang Germany ngayon. Problema sila ngayon, itong mga immigrants nilang galing sa Middle East. Kasi ang crime rate nila tumaas. Ang rape cases tumaas. Ang abuses tumaas din. Ang mga nakawan, gulo, riot. Isang ba nanggaling ito? Nanggaling ito sa kaisipan ng mga makakaliwa. At dito sa ating bansa, delikado rin tayo pagka ang ating papayagang mamuno dito ay mga makakaliwa. Huwag naman yung makakanan na kagaya nitong administrasyong ito.
Hindi makakanan ito, hindi ko alam kung ano to, lukewarm eh. Makakanan siya o makakaliwa, hindi natin alam kung ano talaga ang meron ito. Pero tingin ko, may pagkamakakaliwa rin ito eh. Kasi mahilig din ito sa propaganda. Mahilig sa yung paninirang puri. Yung kung sino yung kalaban nila, ay talagang i-eliminate nila. Ay, ito mga senador ngayon, natalo kasi sila, no? Kaya ang isang paraan na lang nila ito, ipakulong itong iba nilang mga kasama. Grabe na talaga. Pag nangyari ito mga kapatid, ito na talaga ang indicators na garapalan na ito, walang hiyaan na ito eh. Kahit makita na yung tunay mong kulay, tunay mong balahibo, okay lang. No, kasi meron naman kasi tayong mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, na sumusuporta sa mga taong ito. Ang dami natin mga kabataang nasawi na, no? Meron ginawa ba itong grupo na ito? At marami pa dyan sa drugs. Alam nyo na kung anong mga nangyari sa drugs. Ano? Ang palaging iginigiit ay ganito. At ang nakakabahala nito, ang dami na talagang mga lawyer na makakaliwa. Anong mangyari sa atin pagka ganito? Papasok pa itong mga old na mga politiko. Mga trapo din dati. Ito si Gordon, at ito mga matatandang mga nasa ating dating Supreme Court o kung saan man ito, na ngayon pumapasok na rin si Winnie Monsod. Akala ko matino to hindi rin pala. Kaya ang lahat ng ito, ang bansang ito ay sisirain lamang ng makakaliwa. Tingin ko lang kaya i-correct niyo ako mga kapatid. Ngayon kung magalit kayo, ganyan ang aking conclusion, ang aking kaisipan patungkol sa mga makakaliwa, ay opinion ko lang yun mga kapatid. Hindi ko naman kayo pinipilit. Opinion ko lang yun. Para naman, no? Baka may mag-isip na, mukhang tingnan nga natin kung anong sinabi nitong matandang ito kung ano-ano lang pinagsasabi dito. Kasi ako, kunting-kunti na lang, mahahatak na rin Dito gawin na nating amusement, tong channel na ito magpatawa-tawa na lang tayo. Wala lang tayong magawa kung tayo magseryoso dyan. Kasi kung magseryoso tayo, anong magagawa natin? Pero ayaw, hindi natin gawin to. Matatawa lang tayo kung minsan, pero hindi natin gawin yon. Maging seryoso pa rin tayo against itong mga taong walang kamuang-muangan. Tingnan ko lang, walang kamuang-muang, kaya sabi ko walang kamuang-muang Kasi naniniwala talaga sila na kanilang ideology, ang kanilang kilusan, ang magpapabago ng ating bansa. I-proven na nga sa ibang bansa, ganito ang pinsalang ginawa ng mga ito. Tapos, in the past, nung matagal ng panahon, ganun din, pag makakaliwa, maninira talaga ito. Paano pa naman makakaliwa ang ginagamit nila? Kababaihan. Kasi ang kababaihan magaling mag-manipulate Paawa effect. Hindi tayo ready na tumanggap ng kahit anong ideology, paniniwala, doktrina, Christianity nga lang nasisira tayo dahil tayo yumayakap ng mga doktrina, mga paniniwala na sumisira lang sa ating utak, at itong mga makakaliwa, ganun ang nangyari sa kanila. Sila ay nasubvert na ang kanilang kaisipan, ang kanilang pagkatao buo, na pati identity nila ngayon, hindi na sila nahihiya, natatakot, na ibuyang-yang. Na kahit nasabihin ganyan kayo, hindi kami ganyan. Mag-ingat din tayo sa mga makakanan, Kasi may tendency rin ito, pero mas grabe ang makakaliwa, mga kapatid. Kaya kayo, nasa kaliwa, at yung hindi pa napunta ng kaliwa, buksan ninyo ang inyong kaisipan, mga kapatid. Kahit man lang sana, personal, capacity ninyo, na hindi kayo makapag-contribute sa pagbagsak ng bansang ito. Ano bang makukuha natin itong mga makakaliwa? Yung LGBTQ, divorce,
Although meron din silang magandang reason, no, justification kung bakit i-consider ito. Human rights na ina-abuse din nila, may kinikilingan eh. Kung sino lang yung gusto nilang yung bigyanan niya ng human right, yun lang ang titingnan nila, yung iba hindi. Kaya hindi rin eh. Subukan talaga natin itong ano na lang, makakanan. Huwag naman itong lukewarm, no? Lukewarm, di mo alam kung sa'yo makakanan o makakaliwa. So, mahirap mamili kung sino mamuno sa ating bansa. Na kahit si Sara, ako duda rin kay Sara eh. Pero, sa kapatid ko pa noon, nung kay Noynoy Aquino at saka sino yung kalaban ni Noynoy eh. Ang tanong ko sa kanya, bakit si Noynoy pinili mo? In between two evils, Manoy sa amin. The lesser evil na lang tayo pupunta. Naku, nung manalo. Yung lesser evil, evil din pala yun. Kaya sa nung ilagay natin dyan, puro evil yan mga kapatid. Doon na lang tayo, tama pa rin yung kapatid ko, lesser evil na lang tayo. Doon na lang tayo sa mapagmura, yung bobo, hindi marunong sa interview, hindi marunong mag-Ingles. Ano pa ba yan? Na biyahe ng biyahe, wala daw output sa pagkasekretary ng education, wala rin ginawa sa pagkaano daw, vice president. Doon na lang tayo, mga kapatid, kaysa ditong maganda ang background, maganda ang credential. Pero pagdating sa trabaho, wala din, pareho lang eh. Doon na lang tayo sa isa. Kasi kung kurakot man yun, at least hindi pa masyado. Itong iba, grabe talaga. Si Riza sana yun eh, pabira ito, babaeng ito. Sinisira niya, buhay niya, sarili niya. Maganda na sana yung umpisa mo, Riza. Wala. Sinira mo dahil, ewan ko, nalasing ka na yata talaga eh. At ikay nagiging isang traditional politician na rin. Si Sara, sana hindi mangyari sa kanya to, ano? Iboto nyo si Sara, gawin yung presidente para malaman ninyo kung siya ba talaga ay bobo ayon sa inyong evaluation. Marami pa naman dito ay talagang pag tumira eh. Akala mo, ang galing-galing, daming nalaman din. Ano? Sige mga kapatid. Ay nako, pasensya na no? Medyo ano na tayo, nawala na tayo sa hulog din. Wala eh. Seryoso tayo, hindi man tayo seryosuhin ng mga kasama natin diyan sa ating gobyerno, mga kapatid. Pero, gawin pa rin natin kung ano yung tama. Ngingiti lang tayo, tatawa tayo dahil naa-amuse. Hindi dahil tayo nang magiging sarcastic tayo sa ating kapwa. Magandang araw na lang po, mga kapatid.